Yan guys, kumusta kayong lahat? Welcome sa ating panibagong vlog. Bale, yung gagawin kong video ngayon guys ay para sa isang subscriber natin na nag-request ng tutorial para sa follow mode ng DJI Mini 2. Ito na guys, bale open mo lang itong Litchi app. Then kung mapapansin nyo guys, papakita ko sa inyo pag nagpapalipad ako ng drone, naka airplane mode yan. Para just in case na may tumawag, hindi mawawala yung signal. Antayin na lang na kumonek yung drone. Zero % pa lang guys. Signal niya, naka-ATI mode pa lang. Dito tayo sa bukid ulit guys. Mas malawak na pagpapaliparan. The home point has been set. Please check it on the map. Yun guys. Updated na yung kanyang home point. Paliparin na natin. Naka-tilt pa. Naka-hand launch lang tayo. Naka-tilt pala yung drone. Ulit natin. Paliparin na natin guys. Kung mapapansin nyo dito sa ating area, mayroong tower guys. Kaya make sure na lang natin na lagpasan natin yan. Altitude natin 80 or 100 siguro. Para mas safe 100 na lang. Para i-try na rin natin kung makakasunod pa rin sa ganito kataas na 100. 102 then diba? Set na natin yung gusto nating pwesto nya. Yan. Bale, nandito tayo guys. Oh. Yan. Trust lang natin. Parang langgam na lang tayo dito guys. Then click mo lang tong FPV, piliin mo yung follow mode, then itong setting set from aircraft position para dun na siya, then pwede na, start mo na, then go. Yan, magpe-framing na yan. Sige, record natin. Tara, tingnan natin guys kung susunod yan.
ano, may strong wind. Kasi napakataas niya. Ang liit natin dito, oh. Yun, tignan nyo naman guys. Yung 50 kilometers per hour na speed natin, nakakasunod pa rin siya. Try nating mas bilisan pa kung gusto nyo na gamitin ito pang action movie ba kumbaga guys. Tara, try natin kasi 35% na lang itong battery ng remote. Basta make sure nyo lang guys na pag gagamitin itong follow mode ay mataas yung altitude nya. Kung ganitong nasa area kayo na marami siyang sasabitan. Kung malawak naman, gaya nung ginawa ko sa sasakyan nasa tabi ng dagat, open na open siya, kaya kahit mababa lang yung altitude nya wala kang problemahin. Pero pag ganito na nasa area ka ng maraming bahay, poste, make sure mo lang guys na mataas yung altitude nya. Kitang kita nyo naman guys na kahit sa 100 meter na altitude nya ay nakakasunod pa rin kasi yung signal nya ay nasa remote at kwan na sa remote at kumbaga yung sinusundan ng drone ay yung remote, hindi na yung subject. Kaya meaning kung nakahawak ka sa remote, susundan at susundan ka. Mas maganda yung follow mode kaysa sa active track. Yung active track limited lang. Tara, try natin. Mas mabilis. Yun guys, nasa 80 kilometers per hour yung takbo natin, pero kitang kita nyo guys, sumunod siya. Kaya kahit mabilis yung takbo mo, okay na okay siya gamitin. Kahit nasa highway ka, kahit mabilis yung takbo ng sasakyan mo guys, susundan at susundan ka. Lalo na pag nag-adventure ka guys, dun sa may dagat, pwedeng pwede to guys. Yan, pababain na natin yung drone natin guys, at baka maubusan pa ng battery itong remote. Stop na natin. Then balik natin sa FPV.
Sa taas na natin yung drone. Then harap lang natin sa atin. Yan. Then baba na natin. Sa taas lang natin yung drone, guys. Palayon natin ng konti sa atin. Yan na siya, oh. Testa natin. Opya. Yan guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Then kung gusto nyo na makapanood pa sa aking mga future videos and uploads, subscribe lang kayo guys sa ating channel at pa-follow na rin. Click nyo lang yung notification bell para laging updated guys sa aking mga new uploads. Hanggang dito na lang guys. Peace. God bless sa ating lahat. Then ride safe always. I'm out.